Balanon Good morning Sano. mga sano. So karon nga adlaw mag ayo ko sa bike no. Ang ilisag headset parts. So mao ni siya ang headset parts kini. Nagilis-ilisan na ho yan bearing kay lisod na ipaliko. Muungot na ba? So magilis ko na ron. Mo ni ang trabahoon ron. So wa mo ko magamit nga kung ano ko bicycle repair stand no. So ang gihimo, so mo na siya ang gihimo. So para na ho basta lang mo serve the same purpose. So ang gibitay siya pabaw. So ang siyang gibitay dire para ayo ta dire apart nya dire nakoy bicycle stand. So nakatabang ang pod. So unang-una tong buhaton tangtangon ning front fender. Ang ligid kining basket. So mao rin ang gamit no. Kahoy ang gigamit niya, torque screw. Basta lang kay magamit. Ligo ang tingali po ning kahoy, magugay ang tingali nga abo. Hindi lang uwan nag-init, maabot na 5 ka tuig. Ya dali ra po dilisan kay kahoy. So mo ni tangtangon ning ligid. So mag-start na ayo sa bike no. So una tong tangtangon kining axle kauman kini bracket sa front rack o kining basket kauman kini nang si tawag ani kining stem. So unang requirements ng mag-ayo kag bike no kay kinahanglan na kay mga tools niya. Ikaduha na kinahanglan taas kag pasensya. Ina may sayang ayohon yung murag dinusunod sa simong gusto ba kahit ang tangon yung mga ganyan ba yung matagal matanggal kasi kinalawang na. So yung mga senaryong ganyan, so kailangan mo talagang ano bang tawag yan, mahabang pasensya kung ayos ka ng bisikleta. So magsimula na tayong magtanggal nating sa bike natin no. Unahin natin itong sa may axle. So nilagyan ko ng stick nut para pag mag-part tayo ba palagi din akong nanonood ng YouTube kung paano ba mag-ayos. Pero kahit marunong na ako mag-ayos, parang gusto ko lang na-habit ko na ganun. Parang nasisiyahan din ako manood ng mag-ayos. Kahit alam ko na ba. Siguro dahil sa hilig mo. So ito yung
ito yung bike ko, vintage kasi ano kasi ito eh. Nagigandahan ako manood sa mga vintage. Gusto ko ng vintage bike. Siguro ganyan. Fast forward ko naman siguro matagal na ayos yung ganito magtanggal. Kaya nagustuhan ko itong vintage bike, ganito ng mga 80s, 90s na ganitong bike kasi madali lang siyang kumpunin, hindi siya kailangan ng mamahaling tools. Tsaka kahit saan dito sa amin maraming available na parts, tsaka budget friendly. Pang-commute lang naman ang ating bike, hindi naman tayo sasali ng Tour de France. Mag-maintain ka na 50 to 40 to 50 kilometers per hour, hindi naman ganyan. So okay na tayong ganito. At saka kahit saan mo iparada, okay itong bike na to kasi hindi na nakawin kasi pangit at saka parang luma. So, hindi siya yung mamahalin na carbon fiber at mga alloy. So hindi siya ganyan. May pagalit. Pag nag-ayos ako ng bisikleta ko, so, bibigyan ko ng nilalaanan ko ng 1 oras, 2 oras. At pagkatapos noon, pag hindi naayos, pahinga ako ng 30 minutes, 1 oras din para makapahinga ka, ma-relax yung utak mo. Ano lang. So ito yung tools ko, yung itong ratchet kasi mabilisan ba, madali lang tanggalin yung yung nut na tatanggalin mo. Hindi katulad ng pero kailangan mo rin ng open wheels. Sa Talibon pa, Ubay Talibon, so 12 to 15 kilometers. So gagasto ka pa ng pang-prodo sa sasakyan. So yung gagastusin mo para sa prodo, bibili mo na lang ng pyesa ng bike. Kasi pag bumili ka doon, bibili ka pa ng pyesa, magbabayad ka pa sa labor. Ganyan. Saka kayang-kaya naman ayusin kahit mura o mamahaling bisikleta, mag-ano ka pa rin, magpapadjak ka pa rin. Siguro kung feeling mo talagang kumarira o pang compete yung gusto mong bike, so kailangan mo bumili ng mamahaling bike, mga high-end. Sa akin, pang exercise lang naman para sa malusog na hair, malusogan, okay lang.
hindi na smooth i-steer. Ibalik ko ba? Ito yung papalitan ko. So pag ano siguro tapos magpalit na ako ulit. So itong sa may fork crown ito, papalitan ko ito, pero pwede pa naman eh. So yan. So tanggalin natin itong cap. Itong cap. So wala akong fork crown remover. So gagawin ko lang, so pupupukin ko ng dahan-dahan para matanggal. So yan lang muna sa ngayon kasi wala pa tayong pera. Kapag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng fork crown remover. Ay papasok yung fork crown remover at saka mag-spread siya, tapos pupukin mo. So yun talaga yung parts ng bicycle tools, special tools na kailangan meron ka, dapat ginagamit mo. So wala tayo nun, so ano lang tayo, hanap tayo ng ibang so ang ginagamit ko diesel. Yung ginagamit ko pang linis sa parts. Ay tatanggal naman, punasan mo ng cloth o yung mga damit na hindi na ginagamit. Saka, may naman dito, marami namang pag gusto mong bumili, pero yung ganito pag nalagaan mo lang, so tumatagal naman siguro kung marunong ka siguro nito, siguro abot to ng 30 years. Kailangan tingnan kung kailangan pinturahan, so pinturahan, huwag kang alangan na magpintura. So ito yung ginagamit ko, left and right, pupukin ko para magpantay yung pagkaluwag niya. Ito yung mga parts na pinalitan ko, so nagagamit pa naman din. So pag mag-ayos kayo, huwag niyong itapon kasi may time na magagamit nyo. So ito yung linisan natin. So ito din, punasan natin ng basahan, saka lagayan natin yung bagong isa pizza. So ito na yung head parts. Hindi ko alam kung totoo ba. Shimano to, head part, pero ano naman tong kuhan ko eh. Tagal na kasi vintage. So Shimano headset, pero yung price niya 120 pesos. So wala man ako kung ano. Kahit gaano to ka Japan, pag nasira hindi mo pinalitan, talagang
sisirain yung bike mo, di ba? Kahit sa motor, wala naman talagang tumatagal habang buhay, di ba? So ito yon, ito yung head parts natin. Ilalagay natin todo dito, ito sa baba, ito naman sa babaw. So, simple lang naman, kailangan lang talaga ng mahabang pasensya. Ito pwede pa naman, saka nasa tight budget tayo, pwede. Simula talaga ako mag-bike noong high school ako. So ang pinaka transportation ko papasok ng school, yung school ko dito sa amin mga 1 kilometro ata at kalahati. So para na rin papawisan. So parang yun ang simula, kaya mahilig ako mag-bike. Saka rin para rin kasi pag nagbabike ka, para na yung katawan mo ba, nahihilig din. So ilagay na natin, pasok natin dito. Okay. Ito guys, natanggal na. So manipis na. So ito yung kaibahan, kung isa manipis na, ito bago. So yan. Ano pala, pag magpalit ka ng headset, kasama na rin yung fork crown, itong ilagay dito. So tawag dito fork crown. So inisan lang natin. Tagalog, bro. Hindi naman to tanggalin, matigas, lang, smooth lang tawag yan. Madali lang ba? Din natin, so matagal lang kasi kailangan mong i-balance yung pagpukpok, hindi mo kaya yung kausahon ba, dahan-dahanin mo, saka i-tansyahin mo rin na balance ba, para hindi mo balance pagilid, masisira yung yung thread mo.
magkakabit ako sa van brake. Yung ginagamit ko yung Karasawa, yung Japan. So kahit ganito yung bisikleta ko, so malaki ang gasto ko nito kasi parts yung binili ko ba, hindi yung naka-assemble na. Balanan Sano. Like, comment, subscribe.